kapsa. As we Father, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Praise thy faithfulness, O Lord. Praise thy faithfulness. Kain tag dumog ten nagkararag. O Diyos mi nga man nakabali na giyaman kami manin na po Diyos ti daytoy nga bigat, ti daytoy nga Sunday, giyaman kami manin na po Diyos ti parabor mon, tan nagagteng kami manin na po Diyos ti may kadua nga Domingo apo Diyos ti daytoy nga taon 2026, giyaman kami apo Diyos ti pamarabay mo, giyaman kami nga apo Diyos kadagiti ipapay mo kada kami nga blessings, tamo tin apo Diyos safety and protection. Tamo tin apo Diyos kadagiti bambanag apo Diyos nang nangruna ti help me apo Diyos dayso ti kangrunan ti amin apo Diyos. Kidaw dawat milata apo Diyos nga sapay apo Diyos agtalinad ka kada kami numampay adu ti pagkurkurangan mi dawat mi apo Diyos ti pamakaon mo kadagiti so amin nga nagkakurangan kay nagbasbasulan mi apo Diyos. Kaya dawat mi lata apo Diyos ti presensya sapay apo Diyos ta in times makalipat kami sapay apo Diyos ta sikalata apo Diyos ti paramdam kada kami kadagiti bambanag nga importante ti panagbiagbinang ng runa apo Diyos ti panagubay miking ka apo Diyos. Dawat mi lata apo Diyos sapay apo Diyos ta gabayan na kami lata apo Diyos. Tama na po Diyos ti pastor mi sauman na tata sapay apo Diyos ta ikam ti wisdom kanya na sapay apo Diyos mahamon kami manan may lintag kami apo Diyos dagiti bidot mi apo Diyos. Kaya muli yaman kami na apo Diyos ti kinaimbag mo tano awang ka apo Diyos awan ti kabalbalin namin Lord. Thank you Lord. In Jesus name I pray. Amen. Remain standing, Kaabsat. Good morning. Beloved, as we come together in worship, may our hearts be open, our spirits be lifted, and our voices be united in praise. Amen. Let's sing our first song this morning. Let's sing, I love to tell the story. Amen. Let's sing on the first stanza ready. Sing, I love to tell the story of unseen above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. Amen. Sing, I love to tell the story because I know this truth. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now today. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Third verse, I love to tell the story.
Amen. Sing. Sing, hungering and thirsting to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing the new song. Will be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. Will be my theme in glory to tell the old story and His love. Amen. Remain standing. Let's sing our next song. Let's sing the Bible stands. Amen. Kunin po natin ang ating mga Bible. And after the chorus, i-erase po natin ang ating mga Bible from the chorus. During chorus. Amen. Let's sing the Bible stands. Amen. First stanza now ready. Sing. The Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal and the glory, the life sublime. Bible stands. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible stands. Second verse. The Bible stands like a soaring far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed. It they never can. Bible. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible stands. Third verse. The Bible stands ever and the world has passed away. By inspiration it has all been given, each verse I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible stand. Amen. Remain standing as we read our Bible in Scripture. May I call on Brother Dex? Hello. Good morning sa ating lahat, kabsat. Paki-open Bible tayo in the book of Judges, chapter 7, verse 12 to 25, kabsat. Judges chapter 7, beginning 12 to 25, kakabsat. Chapter 12, verse 12, si kayo di verse 13, tapos di verse 25, sabay-sabay ito. Chapter 7, verse 12 to 25. Takayo kayo say the loud amen. Okay, rugi ko. Verse 12, kunana. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshopper for multitude, and their camels were without number as the sand by the seaside for multitude. Verse 14, and his fellow answered and said, this is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. For into his hand hath God delivered Midian and all the hosts.
Verse 16, and he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet in every man's hand, with empty pitchers and lamps within the pitchers. Verse 18, when I blow with a trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpets also in every side of the camp, and say, the sword of the Lord and of Gideon. Verse 20, and the 3 companies blew the trumpets and brake the pitchers, and held the lamps in their left hands, and the trumpets in their right hands to blow withal. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. Verse 22, and the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the hosts. And the hosts built up of Beth-shittah in Serarat, and to the border of Abel Mehula unto Tabal. Verse 24, and Gideon sent messenger throughout all mounts Ephraim, saying, come down against the Midianites, and take before them the waters unto Beth-bara and Jordan. Then all the men of Ephraim gathered themselves together and took the waters unto the Beth-bara and Jordan. Altogether, verse 25, kakapsat, and they took, O princes of Midianites, Oreb and Seb, and they slew Oreb unto the rock of Oreb. And Seb they slew the wellspring of Seb, and pursue Midians, and threw brought in hands of Oreb, Seb of Gideon on the other side of Jordan. Balintiyag to gawin kakapsat. Why have you chosen me out of millions, your child to be?
Again, good morning po sa ating lahat. Good morning, Pastor. Good morning po, Pastor. Kanta jo ay gitubing ka to, why have you chosen me? Apa yung pinili nak po? Yay, mayat gaya majay. Since nga ado ti tattao dito lobong ket napili tayo nga pinili na tayo na po Diyos akas agserserbi kanya nakapsat niya. Even though nga hantay nga perfect, still nga ipurpursyo tayo, tayo panagserbi tayo kinapo Diyos kapsat niya. Again, naimbag ibigat tayo kapsat. Awaga ko bisita tayo nga may isa kapsat. Nga kwan, ni, mawagan ko matinagan na, sapay ta tumakder, ta ma-recognize tayo amin kapsat. Ni taga-solbag ating umidyak nga kwati kwa sa bali kami ti Pilyado ng popular kanyak. Tumakder ko man ni Lee L. Rebula, taga-solbag kapsat. Ayan. Thank you na kong umay mo dito church. Tama tayo kita all the time nga visitors kapsat. Kita do mga churches nga umay nga agataten giyaman kami kapsat. Tama tayo kita bisita nga kurang langan iti makungkuna nga baptism ng kapsat. Sapay ta ma-encourage kayo, mahamon kayo ta sino pa iti papanan tayo pagdinggan tayo no hanga dito magusgustuhanan yung church sa kapsat niya. Sapay ta ma-encourage kayo ti panagserbi tayo ti panagserbiyo datayo kung nakatagserbi tayo kinapo. Tuloy-tuloy nga agdengag ti sasaw na po Diyos kapsat. Awan nga ti bisita tayo kapsat. Kita nga rin kuhan, i-recognize tayo kita birthday kapsat. Ni dagiti January. Iti bulan nga kuha na awag dati kuha. January. Nalamis nga panahon na dyan. Kita nayanak iti panaglalamin. Sis Resi, January 1 kapsat. January 5, John Ray. Brother Joseph, 7. Sis Mercy, 9, D9. Brother Dex, ton 15, haba advance. Ay, nabigat, kapsat. Mabayagpay, mabilang tatak 11. Niya nga petsa dito, sapay ta may kuha kumati kuha, Iron Man, kapsat. 15 ni Brother Dexter, Brother Denton, January 16, Brother Sam, January 16 met, Brother Ricardo, ni Preacher, J.B. Gunn, January 17, January 21 ni Sistina, ni Brother Dindo, Sagasagana, bro. Brother Edward, ton 21, ay kung ano ba kagitain. Sis Elvira, January 25, Brother Noah, January 25. Dupay. Si Shaina, January 26. January 26 mo, Brother Gary, Iron Man, Absat. Ay, ni Mrs. January 29. May kanto yan ni Sir Tako, ay mapagkaito yung pesto ni ko, ni Takulog. Awanan kap sa anniversary si sa Christian ni Rosemary kapsat. Awanan nga din. Kaya tuma deri kapsat tayo kumanta. Amen. Let's all stand. Good morning, Pastor. Let's shake hands one another. Let's welcome, ready, sing. I love the thrill that I feel when I get together with
God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel. Amen. Kamayan po natin ang bawat isa. Wonderful people. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang malikha upang makasama ka at nang makapiling ka. I am blessed to see you here. Let me shake your hands with cheer. May I greet you with a smile and say, hello, I'm glad you're here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome. Ligaya! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel. God, 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 God's wonderful people. Amen. Remain standing. Let's sing another song. Let's sing Honey in the Rock. Amen. There's honey in the rock. First stanza now. Ready, sing. Oh, my brother, do you know the Savior, who is wondrous, kind, and true? He's the rock of your salvation. There's honey in the rock for you, chorus. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Amen. Second verse, lahat ng mga ladies, ready. Second verse, sing. Amen, ladies. Amen, sing. Amen, all together. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Third verse, lahat ng mga lalaki, ready, sing. Do you pray unto God the Father? Amen, boys. There's honey in the rock for all together. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Amen. You may now take your seat.
Amen. Tumayo po tayong lahat. God's Word changes lives. Amen. Ang salita ng Diyos ay nakakapagbago ng buhay. Kaya, reminder na naman kakabsat, basa natin yung Bible. Amen. Let's sing our operatory song. Baka the ushers. Give all your best, ready, sing. Give all your best, God is expecting. Don't miss your chance to be blessed by Him. Today's our chance, there's no repeating. We can't recapture our wasted years. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's our loss, not His. His words are true, believe them in faith. Blessings He promises to them who obey. He's given His all, what then have we given? It's not time to waver, no time for delay. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's our loss, not His. So give it right this time, this time. Pastor. Amen. May katabi mo kung good by morning niya. Araw ng Diyos, amen. Actually, hindi lang naman Sunday ang araw ng Diyos, ano? Supposed to be every day is God's day. Yung this is the day that the Lord hath made. Hindi lang naman Sunday yun, eh. That is every day na ginawa ng Panginoon. God is very good, amen. He's so good. So bago ko makalimutan, welcome na natin yung mga bagong members na nabaptize last Sunday. Baptist, advance talaga yung mga Baptist, ano? Wala pa yung pangalan, may palakpak na. Excited. Ganun tayo, excited tayo lagi, ano, amen? Andiyan ba si Sister Desiree? Where's Sister Desiree? Ayun, nasa likod, palakpakan natin, ha? And also si Nanay Veronica, tama? Nanay Veronica sa likod, nandun ba? Ayun. So si Mark Tadeo, awampay lang sa iso na ikatlo. Okay, sige. So, alam niyo, isa sa mga critical issues sa mga churches ngayon because of social media is no other than giving. So, Peter noon, since day one. So, ang kailangan na lang ng marami talaga, application.
Kasi ano to eh, nasa Bible na to, hindi pa tayo nabubuhay eh. Nakasulat na yan. So kailangan na lang talaga natin ay application. Pangalawa, dun sa verse number 11, yung po yung tinatawag na protection ng Panginoon sa inyong at our own spiritual dito sa church, wala tayong records na pinilit ng mga members na magsauli. May mga records ba tayo ng ganon? Yung naalala ko, pinilit ako ni Pastor, kinorner niya ako sa kanto. Tapos pinilit niya akong isauli yung tithe. So for the record's sake, since day one, wala ho tayong pinipilit. We're just teaching it. Amen? So tinuturo lang natin to. Kung gusto mong i-apply, apply mo. Kung ayaw mo, ikaw din kasi bawat action na gagawin natin, there will always be consequences. Tatandaan natin yan. Pag nagbigay ka, ito yung result. Pag di ka nagbigay, nadyan din yung result. Akyat ka lang sa verse 9, 8, 7, and then the rest of the verses in the scripture. So, nadyan po yung result. And by the grace of God, maraming patotoo sa lahat ng mga nag-apply ng salita ng Diyos, when it comes to giving, nakikita natin kung paano ang Panginoon Diyos ay unti-unti, bine-bless sila at the same time, inaangat ng kanilang kabuhayan. Wala pa ako nakitang naghirap na nagbigay sa Panginoon. Pero ba kayo nakita na tapat na nagbibigay sa Diyos, naglilingkod, naghihirap ang buhay? Wala no? Nagka-problema, oo. Normal yan kasi lahat ng tao nagkakaproblema eh. Ang problema sa pasap yan. Nabaknang ka saan, nagka-problema ka, di ba? Nangyayari kahit kanino ho yan. Okay? So, and then verse number 12, ito naman po in the blessings of God's praise. And all nations, God said, shall call you, the Bible says, blessed. Now listen blessing not always comes with material things. Misa akala natin, pag wala tayong material na bagay, hindi na tayo blessed. Sabi nga ni Kristo, aanihin mo lahat ng bagay sa mundo. Di ba? What shall it profit a man? Subalit, ang material na bagay is one way. Dapat isang bagay din yon. Pero hindi lahat ng oras material. Okay? Pero syempre, habang tayo bine-bless ng Panginoon, hindi may iwasan, nagkakaroon ka din ng material na bagay. Normal yan. Pero hindi doon nakadepende. Kasi may maraming tao na milyonaryo, materialistic, pero wala namang Kristo. So, ibig sabihin, wala ding silbi. Pero kung may Kristo tayo, dapat nakikita rin talaga sa atin that the Lord is blessing us from time to time. Diba? Ibig sabihin, nagbabago yung ating buhay. Hindi tayo yung 5 years ago, pag kinumusta ka, ang sagot mo ay Strilata. Nagmadimot 5 years ago, awanti naramid niya po Diyos, di ba? Para naman nakakalungkot isipin na 5 taon na walang nagbago kahit saang area ng buhay. Kahit naman siguro kahit papaano, nagbabago. Yung sahod nga ng mga teacher, nagbabago taon-taon eh. Di ba meron yan, no? Yung salary tranche. Tama ba mga teachers? Taon-taon, gumagalaw siya kahit konti. At least gumagalaw kahit konti. Plus Krisyano ka pa. Pag walang gumalaw sa buhay mo, tanungin mo na lang ang sarili mo, ano bang ginagawa mo sa Christian life mo? Amen po ba? Okay, sige, tayo po magkakalob. Mananalangin tayo together with Brother Mark this morning, and God bless you as you give and return your tithes and offering this morning. Dawat ko kapsat, tetek dumog. O Diyos mi nga manakabalin, managparabor kay managayat. Apo, gyamyaman kami Apo Lord, ti barong abiyag, titunggal may isa Apo Lord. Agyaman kami pe Apo Lord, iti salon at mi, ken protection mi, ti napalabas nga aldaw Apo Lord. Ket agyaman kami manen Apo Lord, ti aldaw nga para ka, nga umay kami agdayaw agrupab Apo Lord. Ket agyaman kami alaunay Apo Lord. Ti mensayro man nga ipay mo tatan Lord, ti pastor mi, ket sika manen Apo Lord, ti mangipay kanyana iti wisdom, sirib Apo Lord, tapno may share naman ng Apo Lord nga iti sasom nga nabalitokan Apo Lord, kastamot Apo Lord kanya mi agdengeg, ket kanna kami manen Apo Lord ti understanding panakawat tapno iti mangeg mitata nga oras ket may apply mi Apo Lord iti pinagbiag mi ti inaldaw-aldaw Apo Lord, ket dawdawat mi pay Apo Lord nga ikatum kumati dadagsem mitata nga oras wenno parikot tapno si kami ket natulnog then naragsak nga agdengeg iti sasaw mo Apo Lord. Kastamot Apo Lord ti touch ken offering, i-bless mo Apo Lord. Kamot Apo Lord dagiti trabaho da, bendisyonam, ikam isoda Apo Lord ti pigsada tinaldaw-aldaw, ikamot ti protection da Apo Lord. Kastamot Apo Lord ti nakitam nga na kinarugit ken nakatado nga basol mi kanyam Apo Lord, dumadawat kami, pakawan na kami. Ket isublimi ti dayaw king gloria, si kalangapo ti mayak ngato noon sa bali. Agoy ti kararagmi, tinasam na nagan Jesus. Amen.
salamat. Malinaw sabi ng Bible in the book of Genesis, God created us in His own image. So malinaw ho yan. Dapat tuldok na po na ang tao po ay hindi nanggaling sa hayop. Tayo po ay nanggaling sa imahe ng Panginoon. The problem is, isang araw, in the Genesis chapter 3, nagsimulang nagkasala ang tao. Pero salamat dahil kay Kristo, pinag-abot niya uli ang tao saka ang Panginoon. Amen? When He died on the cross, and the moment you accept Jesus Christ, nung oras, yung araw na tumanggap ka kay Kristo, muling naibalik ang relasyon natin sa Panginoon. At tayo ay nagkaroon ng simbahan. Are you blessed? You have a church today? Amen? Salamat. Dapat kailangan ng lahat ng ligtas ng isang simbahan. Salamat po sa mga nag-pray last Thursday. We celebrated, I think, the 3rd National Baptist Day in Ilocos Sur. Yung first ay doon sa San Vicente, naalala nyo. Yung pangalawa, doon sa Farmers. And then last Thursday, doon uli naganap yung ating, medyo mas marami tayo last Thursday. And hopefully next year, 2027, ay talagang ma-overflow na natin yung Farmers Convention. So kailangan na ho talaga na ang mga anak ng Diyos, particularly Baptist people, ay magkasama-sama at least once a year. No? And then kinabukasan, away-away na uli. Parang ganun. Ay, hindi ho. Kailangan talaga, sama-sama na. Di ba? Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Dahil whether you like it or yes, when we go to heaven someday, magkakasama pa rin tayo doon. O, di ba? Kasi kaaway mo, kasama mo doon. Yung gusto mong, hindi mo gusto katabi sa chair, sa upuan, kasama mo doon. Baka magkapit-bahay pa yung mansion nyo. Di ba? Kaya practicein na natin na dito, ay as brethren in Christ, ay nagkakasundo tayo. Regardless ng ating mga social differences, ay pwede naman tayong magkasundo-sundo sa biyaya po ng Panginoon. Amen? And then kahapon, successful din po yung aming first men's and boys fellowship. So yung mga hindi nakasama kahapon, okay lang yan. Gagawin natin naman ito buwan-buwan. Amen? So, i-check nyo na lang po yung inyong mga groupings. Meron tayong new set of groupings sa ating GC ng men's and boys. We will do this at least once a month. Ayan, gagawin natin to once a month. Parang next month, ngayong buwan uli. Oo, sa katapusan po ay mukhang sa Mangolon kami. Ayan, so ikutin namin buong Abra. Hanggang Apari, hanggang Hulo. Ayan. Itbulaga kami dito. So, iikutin namin ang lahat ng lugar. So, we will get an adventure. At the same time, ang pinaka-main purpose po, hindi lang pasyal, kung hindi, yung strengthening ng relationship sa pagitan ng mga tatay sa simbahan, pati mga kalalakihan na yung people sa simbahan. Sa mga hindi nakasama, sayang, no? Pero anyway, may pag-asa pa kayo this month. So, i-secure nyo talagang makasama kayo ngayong buwan. I think January 31. Ayan, January 31 po uli ang second men's and boys fellowship. And then yung ating celebration ng Baptist Month, hindi pa tapos, no? Dire-diretso ho tayo until January 20 and 5. So we will be celebrating Bible and Baptist meeting. So pagsasamahin po natin kasi ang buwan ng January ay celebration din po ng salita ng Diyos. Kaya kung napansin nyo, yung unang Sunday school natin, tinapik natin ay may kinalaman sa Bible. So kanina, yung Sunday school natin, ang tinapik natin may kinalaman sa Baptist naman. So kaya this coming January 25, hindi na ako kumuha ng speaker. Ako na po mag-explain sa inyo. That's why wala ho tayong Sunday school sa last Sunday. Pero next Sunday, meron pa tayong isang Sunday school. Pero yung last Sunday, wala ho tayong Sunday school. Ang start ng service natin ay 9 para mas mahaba po yung pagpapaliwanag natin sa importance ng Word of God sa umaga, and then sa hapon naman, yung importance of being a Baptist. So, kailangan maintindihan natin yan. Hindi yung pag tinanong ka, bakit ka Baptist? Ano sagot mo? Binaptismuhan po ako ng Baptist. O, yan. O kaya, nagsisimba ako sa Baptist. But actually, yung pinakamalalim na dahilan kung bakit ka Baptist, ang hirap sagutin minsan. So, pag-aaralan ho natin yan sa last Sunday. So I will be dealing morning much more on the Bible, and then in the afternoon, ang i-deal natin ay sa pagiging Baptist po natin. Kaya wala tayong Sunday school. Start ng service 9. Kaya be here as early as possible. Tayo uli magpe-fellowship. And then 21, the following Saturday po ito, I think 14 is Saturday, tama ba? Check me if I'm wrong.
February 14 is Saturday. And then the following Saturday, which is 21 of February, would be the youth banquet. Banquet ng mga kabataan. And then last Sunday, 22, the next day, 22 Sunday, last Sunday po na February, is the Love of the Gospel Sunday. So kukuha po tayo ng speaker to be announced later on. Kukuha tayo uli ng commitment po natin for our First Fruits 2020 and 6. And on March 29, last Sunday of the month of March, would be our annual church revival. So tayo po ay kukuha uli ng speaker to be announced later on. So pagpreho natin yan, sana yung mga hahamon sa atin, sa mga special occasion natin, ma-challenge po tayo. At least, minsan, once in a while, makarinig kayo ng ibang putahe ng mga pastor na mga ngaral sa inyo with some more experience than I, ay malaking tulong sa church po natin na makarit tayo nga makaala tayo sa baling nga perspective iti ministry. So, kailangan ho natin yung sa gawain ng Panginoon. And then, also, yung January 26, 27, 28, yung pong Preacher's Delight Conference. So kung interesado po kayo, ay please let us know para malaman po natin. But this time, meron pong registration ng 500 pesos. Murang-mura na ho yun kumpara sa kayo ay merong patutulugan na hotel at kakain kayo ng 3 times a day for 500 pesos. So mahirap nang i-budget yun, ano? Mag-hotel ka tapos kakain ka ng 3 beses sa isang araw for 3 days. Eh, kung ako yun, sasamantalahin ko na yun, di ba? Di ba, makakatulog ka ng 500 lang sa hotel ng 3 gabi. Pero, yearly, hindi naman po nating tinatapos yung ating Preacher's Delight. Usually, isang araw lang, umaga hanggang gabi, and then yung iba ay kinukuha nating opportunity. So, ang pastor na po ngayon is si Pastor John Wickerson, yung dating principal ng kanilang academy po. Sa bahay lang, wala namang ganong ginagawa. Kahit wisik-wisik, okay na yan. Yeah. Diba yung pato nga, pag naligo, lublub yung ulo, angat, tapos na. Okay, hindi po. Pero pag nag-work, mapasok sa school, ay kailangan nyo pong maligo. May meeting po ang lahat ng mga first batches of discipleship. So ito po yung mga unang batch ng mentors. So we will launch our extensive discipleship as early as possible. Bago matapos ang unang quarter ng taon na to, may unang pasada na po tayo ng ating Bible study. Pag-pray nyo po, tomorrow, mag-uumpisa po kami ng Canada Online Bible Study. So, marami na ho nasa GC ng mga Canadian, hindi Canadian, nakatira sa Canada pero mga Pilipino. So, alas 8 ng gabi sa Canada, alas 8 ng umaga sa Pilipinas, Lunes sa kanila, Sunday ng gabi. So, pag-pray nyo po, in preparation po yon just in case ang Panginoon ay magtrabaho. Yung aking Taiwan Online Bible Study, medyo naglaylo kami basit kasi iba-iba yung schedule nilang tatlo. O iba yung schedule ni Brother Jet, iba yung schedule ni Brother Christian, iba yung schedule ni Brother Jericho, Shakti Maulaw, no daduma. So nga, naisip ko, through discipleship, mas maganda, i-one-on-one na lang sila online. O, magbibigay na lang ako ng mga in charge sa kanila, kesa lagi kong tanungin, sinong available lang gitong araw? Pastor, available ako. Ay, pastor, hindi ako available. No, so, ang hirap ng schedule, iba-iba, bago-bago. Pero kailangan abutin natin yung mga kapatiran natin na nadoon sa mga ibang bansa. So, isama nyo po yan sa inyong mga panalangin. Okay? Sige po, tayo po ay kukuha ng bari operation. But before that, i-congratulate po natin si Sir Vladimir and Sister Jerica. Nasaan na sila? Ayun, ayan. For their first baby and upcoming more babies to come. Amen? Pag-pray natin yan sila by God's grace. And then, ayun na pala, yung bagong tatay sa bagong nanay. Congratulations. And then, magkakaroon tayo ng pamamanhikan. Matutuloy ba ito? Sana si Sana? Tuloy ito, Tuesday, no? Tuloy ba? Okay, so mamamanhikan na po si Sir RJ. Amen? Alakpakan natin, mga kapatid. Amen? And so, Tuesday ng gabi, kasama kaming mga Ironman, mamamanhikan na po kami para sa nalalapit na kasalan sa taong ito. Ang feeling ko, ngayong taon, may 3 ikakasal sa church na ito.
Feeling ko lang naman na. Pero may siguradong isa. So may isa ring sigurado na, yung isa sigurado na rin 'yon. Oo, so bali bali tatlo. Habol na kayo para apat. Oo, para masaya ang taon ng 20 and 26 natin. Okay? Sige po. Habang tumutugtog ang instrumentalist, we will get our body operation this morning. Okay. Sige po. God bless you as you give today. Amen. Salamat. Shall we all stand? Once again, good morning. Naimbag agsapa kada kayo aming kakabsat. If you have your Bibles today, pakitaas niyo po, sabay niyo sa akin. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name. In the book of Psalms chapter 19, verses 7 to 11, we always sing this on our Bible study. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Psalm 19, beginning verse 7 to 11, and I will preach on the subject posted yesterday on my FB page, better than money, sweeter than honey. Amen? So we will talking about that. Higit pa sa salapi, mas matamis pa sa diro. Mas nasamsam itpay iti diro. So, anya jaji kakabsat nga, adalin tayo. In Psalms 19, very obvious naman since we are Bible month this month, so we will talking about the Word of God. Tisasaon ni Apo iti, pagpapatangan tayo. Verse number 7, adakayin Apo sa Amen. Sinubla tayo nga na verse number 11,
The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. And altogether, verse 11, moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is a great reward. In verse number 10, allow me to read that verse again. More to be desired, higit pa na nanasahin mo sa isang ginto, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So, dyan natin kinuha yung title ng ating message, Better Than Money, Sweeter than honey. You may now take your seat. Meron pa bang masihigit sa pera, Pastor? Yes. Amen? Kasi ang akala ng iba, pera na lang ang lahat-lahat eh. Kaya nga minsan, yung pera, ginodiyos na po ng mga tao. Kaya dahil sa salapi, nasisira ang relasyon. Minsan dahil sa salapi, nasisira ang pamilya. Ang mag-asawa ay naghihiwalay. Ang magkakapatid ay nag-aaway-away. Ang mga magpipinsan, magkakamag-anak, ay naghihiwa-hiwalay dahil sa salapi. Di ba? Kasi akala nila, salapi na lang ang lahat ng bagay. But let me say, para naman fair sa marami at fair din sa pera, we really need money actually. Amen po ba? Sino bang hindi nangangailangan ng pera dito? Taas kamay. Wala, kailangan natin yan. Hindi ka makakabili, hindi ka makakabayad ng bills, hindi mo mapag-aaral yung mga anak mo. Although may mga free ng mga university and state U, pero hindi mo pa rin mapag-aaral talaga totally ng free ang anak mo. Free yung tuition, pero hindi free yung baon. Pwede ba kayo mag-aral ng 4 years sa college na walang baon? Pwede ba? Pwede, pero mahirap. May projects, may kailangan bilhin, mamamasahe ka. We really need money. But let me say this morning, there is better than money. Merong mas higit pa sa salapi at merong pang mas tatamis pa sa diro, sa honey. Matamis yan, pinapalaman natin yan sa tinapay. Minsan, kapag healthy na, yung kape mo, imbis na asukal, ang nilalagay mo ay honey. Okay? So, ganyan po dinescribe ng salita ng Diyos ang kanyang sarili. Higit pa sa salapi at mas matamis pa sa honey. That's why this morning, we will talk about the Bible. Wala tayong ibang pag-uusapan dito. Diba? Hindi yung relasyon ninyo ang pag-uusapan natin dito, hindi yung crush mo ang pag-uusapan natin dito, hindi yung favorite na Netflix drama pinapanood mo ang pag-uusapan natin dito. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, walang iba kung hindi salita ng Diyos. Simply because we are in the church. Kaya ang pinag-uusapan dito, hindi buhay ng ibang tao, hindi chismis. Amen? Ang pinag-uusapan natin, salita ng Diyos. The song says, kinakanta ng mga bata, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible, and they will shout, Bible. So, higit pa sa importansya ng salita ng Diyos na kadalasan inaawit natin to, sana ang salita ng Diyos hindi lang manatiling inaawit. Amen po ba? The Bible, which is the source of our faith and practice. Ang Biblia, hindi lang inaawit, pero hindi masamang awitin, but the Bible is the final, huling pinagmumulan ng ating pananampalataya at practice sa buhay. Kaya kung gusto nating malaman paano mabuhay, we really need the Word of God. Kung gusto natin paano magkaroon ng tamang desisyon sa buhay, we really need to check the Word of God. Ganyan kaimportante. Final source. Hindi po tayo ang final na source ng pinanggagalingan ng paniniwala natin. Ang final source na pinanggagalingan ng lahat ng pananampalataya, ginagawa, practice natin sa buhay, walang iba, salita ng Diyos. Now, when we talk about faith, dalawang bagay ang nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga. May mga ballpens ba kayo? Notebooks? O, ready na ho ba kayo makinig? Okay, pag sinabing pananampalataya, unahin natin sapagkat ang Bible is the final source of our
our faith. Now, when we say faith, when we talk about faith, dalawang bagay ang nais kong dalhin sa inyo. First, there is what we call natural. Natural na sa isang tao, meron tayong pinaniniwalaan sa buhay. As human being, it's very normal that we believe on something and on someone. Ang tawag doon, natural. Hindi mo kailangan pag-aralan, hindi mo kailangan i-gain, okay? Pero natural, in nature, may mga pinaniniwalaan tayong mga tao. Parang halimbawa, yung kasabihan na paniniwala noon na kapag may isinuksok ka, meron kang, naniniwala tayo dyan, di ba? Kaya nung maliliit kami, yung mga nanay namin, yung mga barya-barya, nilalagay sa mga ibabaw ng cabinet, kung saan nila tinatago yung mga barya-barya. Okay? Now, kapag nawala na ng budget, di ba, babalikan mo yon? Naisip mo, di ba? May mga, may naalala ko, meron akong inilagay ng mga barya-barya sa ibabaw ng cabinet. So, babalikan mo. Yun yung kasabihan na kapag may sinuksok ka, meron kang madudukot. Yung meron kang tiyaga, meron kang, ayan. Okay, so mga natural po yan, mga kapatid. There's nothing wrong with natural faith. Pero importante yung pangalawa, which is the biblical one. The biblical faith. Yan ang kailangan po natin. Amen? This is the faith that comes from the blessed book. Amen? And this is the faith we badly needed. Ito yung klaseng pananampalatayang kailangan natin. And this is the faith that our country needs in order to make up for many lost we had. Ito po yung pananampalatayang nanggagaling dito, ang kailangan ng pamilya natin, yung kailangan mo personally, yung kailangan sa community, and most of all, kailangan sa bansa natin. Walang iba, yung pananampalatayang nanggagaling sa salita ng Diyos. That's why in Romans chapter 10, verse 17, the Bible says, and I quote, so then faith cometh by what? What kind of faith? Yung sinasabi dyan? Biblical faith. So then that biblical faith cometh by what? Hearing, and hearing by the Word of God. Kaya tinawag nating biblical faith kasi nanggaling sa salita ng Diyos. Diba? Bago ka nakakilala kay Kristo, until ngayon, kahit saved na tayo, marami pa tayong kanya-kanyang paniniwala sa buhay na wala naman sa Biblia. Hanggang ngayon, hindi pa natin inaalis. Nadyan pa rin siya. Kaya nga dapat sana, since naniniwala naman na tayo na ang Biblia hindi nagkakamali, totoo, perfect ito, sana ito na yung pananampalatayang meron tayo. Iwanan na natin, dagijay, pamati tayo idi. Diba? Di sakbay tayo nga na isalaka, nakamamukin ni Apo, isupay lang ingganat tata iti, kasla, pamumuhay tayo nga pamati. Dapat kailangan na natin yung pananampalatayang nanggagaling sa salita ng Diyos. So it's not natural. Hindi siya innate, hindi siya nature. Kasi by nature, wala tayo nito eh. Kailan tayo nagkaroon nito? Nung tayo ay nagsimulang makinig at makinig ng salita ng Diyos. So means by nature, wala tayo nito. We gain this by hearing, we obtain this by hearing, and by hearing, and by hearing by the Word of God. That's why kapag narito tayo sa church at nagsisimula na yung preaching, ang importante, tayo ay nakikinig. Amen? Kaya wala tayong mga hawak na cellphones. Ang hawak natin, ballpen, notebooks, and then we listen to the pastor, we listen to the preacher na nakatayo sa pulpit na to at nangangaral ng salita ng Diyos. Problema minsan, wala ka ng cellphone, pero meron ka naman kachismisan sa tabi. Kaya wala din. Diba? Hindi mo tuloy nakukuha, hindi mo nauunawaan, hindi mo natututunan. Wala ka tuloy biblical na pananampalataya. So yun pong ibig sabihin, when we say faith, dalawang bagay. Anong una? Natural. Ano yung pangalawa? Biblical. Now, when we say practice, diba? The Bible is the final source of our faith. Now, when we say faith, dalawang bagay. Ano yon? Natural and biblical. Anong faith ang kailangan natin? Biblical. Now, when we say practice, final source of our faith and what? Practice. Now, when we say or when we talk about practice, ito yung performance of what was written in the book. Ito yung kung ano ang nakasulat, yun yung pinamumuhay. Ito yung mali ng mga Kristiyano. Binasa mo, naniwala ka, nag-amen ka, pero hindi mo pinamuhay. Ang pinamuhay mo, yung sayo pa rin. That's not Bible. Tama? Madali lang magsabi amen, madali lang ma-bless, madaling hashtag na bless ako.
Pero one thing is, hindi mo lang narinig ang salita ng Diyos, pinamuhay mo pa. Yun ibig sabihin, final source, nalaman mo yung source, narinig mo yung source, naintindihan mo, na-bless ka, natuto ka sa salita ng Panginoon Diyos, then after that, ipinamuhay mo yung salita ng Diyos. Oh, that's the problem sometimes. Lalabas tayo dito, narinig natin ang Word of God, and yung kasabihan natin, narinig mo dito sa kabila, nilabas mo uli doon sa kabila. Kaya wala nagbago. Sana ngayong umaga, may magbago na. Huwag niyong payagan na lalabas uli sa kabila ang salita ng Diyos, nahan mo mga napakinabangan. Tapos laawan iti kakabsat sirsirbi na. Okay? That's why the Bible can be basic instruction before leaving earth. B-I-B-L-E. Basic. Ibig sabihin, hangan narigat nga maawatan. No ada iti Holy Spirit mo, the moment nga inaccept mo ni Apo, iti biyag mo, nagdwell jay Holy Spirit, jay biyag mo. So ngayon, ang Bible, pag naririnig mo na pinapangaral at binabasa mo, hangan narigat nga maawatan. Okay po ba? That's why we call it basic. Oh, pag yung mga madadaling bagay, ano sabi ng mga kabataan? Basic. Oh, that's why Bible is basic instruction. O niya Ilocano instruction, pamagbaga. Basic instruction before leaving earth. Sakbay tayo kakabsat, nga mapukaw dito'y rabaw ti daga. There is a basic instruction comes from the Word of God. Alam nyo, ang gulo ng mundo sa panahon ngayon. Ang gulo-gulo na. Meron nung nakitang post, LGBTQ Christian Church. Paano naging Christian Church yan? Di ba ang gulo? Kaya kapag ang mga Kristiyano'y tahimik, sabi ng Bible, let the redeemed of the Lord say so. So itong reporter, siyempre, naghahanap siya ng scoop, ng iba-iba balita. So pumunta siya sa Taltalon, nakakita siya na isang magsasaka, manalon, no, na tinitingnan niya yung kanyang mga alagang mga baka. So lumapit yung reporter, sabi, Uncle, wala na, mabaling ka nga interviewin. Wala naman tan. No, so sabi niya, Uncle, saan mo pinaliliguan yung mga alaga mong baka? Sabi nung farmer, saan dyan? Yung black o yung puti? Sabi niya yung black. Ay, di dun sa sapa. Oh. Yung white, Uncle, saan pinaliliguan? Sa sapa din. Di nagtanong siya uli. Sabi niya, sir, ano pong pinapakain nyo dun sa baka nyo? Sabi niya, yung black o yung puti? Sabi niya yung puti. Ay, di damo ang pinapakain ko dyan. Di kamot-kamot ngayon yung farmer. Yung black po. Ay, damo din. Di kamot-kamot ngayon yung reporter. Sabi niya, sir, bakit tinatanong mo pa kung black o puti? Pareho lang din naman. Kasi sabi niya, alam mo, anak ko, yung puti, ako may-ari niyan. Yung black ho, ako din. Gulo. Ganyan bang buhay? Ganyan ang buhay nyo pag wala kayong Biblia. Hindi nyo maawatan. Tama? Yung damdamin mo, hindi mo maintindihan kasi wala kang Biblia. Pamilya mo, hindi mo maintindihan. Kasi walang Biblia. Ganun ka-importante yung salita ng Diyos. Basic nga, basic instruction before leaving earth. Another one, let me give you this. The Bible is inerrant, meaning to say, not liable to error. Kahit kailan, hindi pwedeng magkamali. Infallible, ibig sabihin, incapable of failure. Hindi ka bibiguin ng salita ng Diyos. And inspired, meaning to say, galing talaga sa Panginoon. Inspired, preserved Word of God. The Bible reveals the mind of God. Gusto niyong malaman kung ano ang nasa isipan ng Diyos? Read the Bible. Amen po ba? As simple as that. Pastor, ano po bang nasa isip ng Diyos? You read the Bible. Yan ang isipan ng Panginoon . The Bible reveals the mind of God, the state of man. Anong kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos? Read the Bible. Romans 3:23. For all have sinned. Yan ang kalagayan nating lahat.
whether you are rich or not, whether nag-aral ka o hindi, may sala, agpapadatay lang kakabsat. Ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, walang iba, makasalanan tayo. The way of salvation, paraan paano ang tao maligtas at makasigurado ng langit. Nandiyan sa Bible. Paano maliligtas ang tao? Sa relihiyon ba? Hindi. Kay pastor ba? Hindi. Sa paggawa ba ng mabuti? Although maganda yon? Hindi. Ang paraan para ang tao maligtas at makarating sa langit ay walang iba kung hindi kay Kristo. John 14 verse number 6. Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by Jesus Christ. Kaya kahit dalo ka ng dalo sa simbahan, kahit sa simbahan o kahit sa baptist, dalo ka ng dalo. Pag wala si Kristo sa buhay mo, hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang sabi ng Bible, impyerno ang patungo ng kaluluwa. Kaya sa Bible, malalaman natin ang paraan ng kaligtasan, yung kapahamakan ng mga kaluluwa na makasalanan, the doom of sinners, and the happiness of believers. Gusto nyo maging masaya sa taon na to? Kasi marami sa inyo, ang lungkot nyo last year. Gusto nyo maging masaya sa taon na to? Itong sikreto. Amen ba ba? Natatawa ko yung muso kong anak. Sinundo namin si Mrs. nung nakarang araw. Sabi niya pa, pag grade 7 na ako, sabi ko, anak, ang layo pa nun ah. Well, di ka pa nga nag-grade 1 eh. Mag-grade 1 ka pa lang, next na pasukan. Sabi, hindi pa. Pag grade 7 na ako, sabi niya, bilhan mo ako ng iPhone Pro Max. Mga bata ngayon, kung ano naman sa malabas sa isipan. Ang talang nung maliit kami, pag meron na kaming kending tira-tira, masaya na kami. Alam mo yung candy na nai-stretch? Ay, magkano isa ng dati? Asukal yun eh. Ay, grabe, hindi namin puubos sa buong maghapon yun. Sumakit na lang ngipin namin, nakatulog na kami, hindi pa ubos yung candy namin. Diba? Naalala nyo, yung kinusundot na sundot kulangot? Oh, yan, masaya na kami noon yan. Chiclet, okay na kami dyan. Mga bata, iba-iba naglalabasan sa happiness of believers. Gusto niyo maging masaya? Read your Bible. Read your Word of God. Oh, nasaan na ba tayo ngayon? Day number 11. O, kumusta na? Nasa Genesis 1:1 pa rin. Hindi makaalis-alis. Na LTO kayo doon. O, nakakatuwa sa Santa. Alam mo na kapag may nanggaharang eh, ang dami yung mga sasakyan sa gilid. Oo, parang may panagbenga ng mga motor saka mga tricycle sa gilid na hindi makaalis. Yung pala, dun sa dulo, may nakaharang. Oo, sabi ko, ang babait naman ng mga nakaharang doon. Hindi naman sila nang aaway. Ba't ayaw yung dumaan? Sabi ko, ang babait naman nila. Pag dumaan ka nga, misa nga, binababa ko yung window ko kahit hindi ako pinapara. Sabi ko, sir, good morning po. Ang bait naman nila, nag-good morning to naman sila. Bakit takot kayong dumaan? Bakit takot kayong dumaan? Ang babait naman nila. Oh, happiness of believers. You need to read the Word of God. Hindi ka magiging masaya kahit may pera ka na. Kahit marami kang achievements sa buhay without this book. Mapapagod ka lang, madidepress ka lang, masasaktan ka lang. Pero kung gusto mo maging masaya, you need the Word of God. Amen? Next, the Bible, its doctrines are holy. Yung aral, yung katuruan ng Biblia, ito po ay seryosong bagay. Banal po ito eh. Hindi dapat ito niloloko. Amen po ba? That's why God's Word is God's Word. Kaya kanina, inawit ng choir, God's Word, changes lives. Walang pwede magbago sa'yo kung hindi salita ng Diyos lamang. Its doctrines are holy. Its precept or principles are mandatory or binding. Ibig sabihin, whether you like it or not, masusunod salita ng Diyos. Wala tayong magagawa. You cannot change this. Sabi nga, absolute. Meaning to say, hindi mo pwedeng baguhin. Naalala ko ito, nagkakatuwaan kami. Di ba, noong nakaraang Webes, National Baptist Celebration. Ito po ay batas. Republic Act 11897. Sabi namin sa usapan namin, di ba batas to? Eh paano kapag yung mga Baptist sinuwa yung batas? Sino magpapakulong sa kanila? Sabi ko, oo nga, saya-saya nung usapan namin. Oo nga. Ang problema kasi, wala dun sa content ng batas na kapag hindi ka umaten ng National Baptist, ikukulong ka. Sabi namin, sabihin natin kay Pastor Benny, i-amend.
at idagdag dun sa content ng batas, kapag baptist ka at hindi ka umattend ng National Baptist Celebration, ikukulong ka ng pastor mo. Di ba batas yun? Di ba pag sinuway mo yung batas, mayroong parusa. O, kaya ako nung nahuli, nag-parking ako sa wrong parking, naparusahan ako. Di ba? Nabigyan ako ng ticket. Kasi batas yun. Wala tayong magagawa doon. Kahit kanino ka pang anak, batas ay batas. Kailangan kang sumunod. No one is above the law, kunada. Amen po ba? Batas yung Baptist Day eh. Nasaan kayo? Nasaan yung mga Baptist? Amen? Grabe, isang taon lang, isang beses lang sa isang taon yon. Tapos ang lakas ng loob mo magpakilala, Baptist ako. Uwe. Di nga. Di nga. Amen? Kaya sa usapan namin, we will do this again next year. We will try to visit again from Sinait down to Tagudin. Then akit tayo uli. Bibisitahan natin uli yung mga Baptist. Ang dami mga Baptist paidam. Sila lang daw ang tunay na Baptist. Ngek. Anong tingin nyo sa amin? Baptist. Hindi pala kami Baptist. Grabe. Panahon na nga, di ba? United in the gospel. Depends and confirmation of the gospel. Sino ang inaasahan ng Diyos na gagawa ng mga bagay na yan? Ikaw at ako. Hindi natin kailangan magmagalingan. Mas magaling kami. No, walang magaling dito. Ang Diyos ang magaling. Walang magaling na pastor. Ang magaling ang Diyos. Walang magaling na miyembro. Ang magaling ay Diyos. Yan ang problema ng mga Baptist. Kaya sabi nila, pag hindi raw Baptist, pag hindi raw naghiwa-hiwalay, hindi talaga Baptist. Pero pwede naman nagsama-sama, Baptist pa rin. Di ba yun ang mas maganda? Kapag sama-sama, anong tawag doon? Baptist. Kasi meron tayong stigma. Pag hiwa-hiwalay, Baptist. Mali ang paliwanag. Ang sabi sa 1 Corinthians, it's not isolation. It was separation. Those two words are different from each other by definition. It's not isolation. Separation from the world. Separation sa mundo. Yung gawa ng mundo. Se-separate ka, pero hindi ka mag-isolate sa kapatid mo sa Panginoon. Diba sa nung fellowship nung Thursday? Sa kayo kumain, nagawid kayo nga, nabisinan. Pasensya na kayo. Medyo na-late kasi yung aming papel. Kaya hindi na-approve yung pagkain. Ang sabi namin kasi 1,000, kaya medyo natakot sila siguro sa dami ng pakakainin nila. Alam niyo na mga Baptist pag kumain niya, di ba? Baptist favorite. But we will try our best next year, 2027. Tama? 27, right? Tama? Next year. Sa ating susunod na Baptist celebration. Its histories are true. Yung storya. Sino mahilig sa history subject? Diba? Yung binabalikan natin yung mga nangyari nakaraan. Its histories are true. And its decisions, you cannot change. Ang desisyon ng Biblia, han mo nga mabaliwan, kakabsat. Uray na sirib ka. Amen po ba? Read it to be wise. Basahin mo tapno, agbaling kanto nga, nasirib, hanga naswitik. Read it to be wise. Believe it to be safe. And practice it to be holy. It contains light to direct you and comfort to cheer you. So nga medyo panagkitam ti biyag mo, medyo nasipngot. You need the light of God's Word. Remember, God said, the Word of God is a light unto my feet and a lamp unto my path. We need the Word of God. Kung medyo nalulungkot ka, may problema ka, ang dami mong pinagdadaanan sa buhay, agad masapol mo iti sasao ni Apo Diyos. Comfort to cheer you. Lagi ko naaalala tuloy yung nabubwisit ako na sabi niya, Pastor, may problema ako. Sendan mo naman ako ng quotes. Quotes, tusang ko siguro yun eh. Nasal talaga ako eh. Quotes, tusang ko yun eh. Diba? Sa dami nang hihingi ni quotes pa talaga.
Hindi ka bubuhayin ng quotes, hindi ka palalakasin yan. Band-aid lang yan, amen? But we really need the word of the Lord. Amen po ba? It is the traveler's map. Yan, traveler's map. The pilgrim staff, yung mga ano nun, naalala nyo yung mga naglalakbay, ginagamit nila yung stick pag medyo pagod na sila. Pantukod ba? Ayan. So, di ba, pag may edad na, nahirapan na maglakad, bumibili ng cane sa rukod. Yeah. So, pilgrim staff, ito timang suporta kanya tayo kakabsat. The pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. So, that is no other than the Word of God. Napaka-importante ng salita ng Diyos. Bakit, Pastor? Because Christ is the grand subject. Ang subject ng Biblia, awan sa bali ni Kristo. Our good, it's design. Ang disenyo nito, ikabubuti mo. Hindi kayo papahamak nito. Amen? Tama? Hindi kayo papahamak. Kailangan mo salita ng Diyos. Sabi nila, Pastor, pag binasa mo yung salita ng Diyos, awanin, masisira yung ulo mo. Kapatid, kung may nasisira ang ulo sa pagbasa ng Biblia, sana kami nang nauna. Amen po ba? In fact, sa binabasa kong book na dinownload ko about how to overcome depression, marami mga nag-testimony doon sa binasa ko na ang salita ng Diyos ang nakatulong sa kanilang depression. Tama? You have depression? Alam niyo, from time to time, we experience depression. Depressed tayo niya. Tama? Dumtang jay sahod mo. Nagsabay di jay bill mo. Kurang jay sahod mo. Diba? Hamo nga nabayadan aming nga bills mo. So, momentarily, you will experience momentarily depression. Depressed ka, niya tipagalaam. Tama ba? Amen po ba, mga kapatid? Kaya anong nangyayari? Hindi ka muna sisimba. Sa sideline ka eh. Kasi marami kang bayarin. Tama? And you find out, mas lalo ka na-depress. Kasi nakulangan ka ng salita ng Diyos. Sabi naman sa lesson, totoo naman, yung mga gamot sa depression nakakatulong. But this really helps. Tama ba? Ba sinabi ng Bible na a merry heart, do it good, like what? Like what? Saan ba natin nabasa yon? Sa Bible. Kaya ang disenyo ng Biblia, sa ikabubuti mo. Kaya nga may Bible study. Kaya may Sunday school. Kaya may preaching na umaga. Kaya may preaching uli sa hapon. Sapagkat ang disenyo ng Biblia ay para sa ikabubuti mo. Hindi ka ipapahamak nito. Yung sarili mo, pwede ka ipahamak niyan. Pero ang Bible, never. And the glory of God, its end. The purpose is all in all, is for the glory of God. God said, whether therefore you eat, therefore you do all for what? Do all for the glory of God. It should fill your memory. Pupunuin dapat ng Biblia ang iyong isipan. I-saturate mo ng Bible ang isipan mo para hindi ka nadidepress. It should fill the memory. Rule your holy, frequently, and prayerfully. Basahin mo ito, dahan-dahan. Hindi yung katulad nung napapanood nyo sa Facebook, yung nagbabasa ang bilis. Siguro ganun din yung maraming Baptist. Para lang ma-shade niya na. Pinasa niya ang bilis. Di ho ba? Read it slowly. Slowly. Take it easy. Sabi pa nga nila, easy. Easy. Read it slowly. Read it frequently. Ibig sabihin, basahin mong madalas. Diba? Basahin mo madalas. Hindi pag binasa, isang beses sa isang linggo. Diba? Then you read it prayerfully. Pag binabasa mo to, prayerfully, sabihin mo sa Panginoon, you ask the Holy Spirit na ipaunawa niya sa iyo kung ano ang binabasa mo. Because the Bible will keep you from sin, as I said a while ago, or sin will keep you from the Bible. Mamili ka sa dalawa. Ang salita ng Diyos ang mag-iiwas sa iyo sa kasalanan, at kapag wala ka ng salita ng Diyos, kasalanan ang maglalayo sa iyo nito.
Bakit marami tayong mga maling desisyon nung nakaraan? Kasi ang layo mo sa Biblia. Tama ba? Ba't ka napapahamak sa buhay? Kasi malayo ka sa Biblia. Amen po ba? Bakit maraming nagbabago palayo sa salita ng Diyos? Walang masama sa pagbabago. Pero kung ang pagbabago mo, palayo ka sa Diyos, ibig sabihin, kasalanan na naglayo sa'yo. Hindi ang Biblia. That's why you need the Word of God. Tama ho ba? Kaya ulit, hinahamon ang mga Kristyano, dapat meron ka nito. Amen? Paano ka nagbabasa kung wala ka nito? Agbulod ka. Brother, bulodok man di Biblia. Alam mo, may mga bagay sa buhay na dapat di tayo naghihiraman eh. Ano ibig sabihin ng pastor? Dapat kanya-kanya tayo, meron tayong salita ng Diyos. O kayo ba mga pulis, naghihiraman kayo ng baril? Brad, mahahabulin lang akong mga masamang tao. Pahiram nga ng baril mo. Pwede ba yun? Diba lahat sila ini-issuehan ng gobyerno ng sarili nilang, di pastor, issuehan mo kami ng Biblia namin. Ano ka, Nilo? Bumili ka sarili mo. Nakakabili ka nga magandang cellphone eh. Nakakapangasal ka nga, nakakakain ka nga sa mga resto. Diba? Hindi ka ba kabili yung Biblia? May binibenta ako, 1.5 lang. Noon, naipasok ko yun, ha? Parallel Ilocano English. O, may Ilocano ka na, may English ka pa, sa halagang 1,000 at 500. Diba? Pastor, pwede namang download din yan sa cellphone. Walang masama na meron tayong Bible apps. Pero pag magbabasa, maganda, dito pa rin. Alam niyo kung bakit? Walang nagpa-pop up na ibang message. Kasi kung magbabasa kayo sa Bible apps, may nagpa-pop up na ibang mensahe. Babasa ka, excited ka, biglang may nag-pop up, where na you? Patay na. Wala nang basa-basa yan. Wala nang basa-basa yan. Bakit? Nagtanong na eh. Ako naman. Salamat po. May nagtanong na eh, saan na? Oh, ano gagawin mo? Ititigil mo na ang pagbabasa ng Biblia. Ito pag binabasa mo, may iba bang nagpa-pop up na message? Pag may ibang nag-pop up dyan, multo yan. Sigurado. Ewan ko lang. Kaya mahalaga pa rin, ito, kaya kailangan mo to. Hindi ka pwedeng tawaging Krisyanong, wala ka nito. Meron ka dapat nito. At alam ko naman, mga Pilipino, sabi nga nila, relihiyoso. Meaning to say, lahat ng mga Kristyano o saan, yung bahay nila may Biblia. Hanapin mo, meron ka. Hindi lang natin kasi binabasa. As what George Washington says, the first president of the United States, he says, and I quote, "It is impossible to rightly govern the world without the Bible." Mahirap pamunuan ang isang gobyerno, isang bansa, nang walang salita ng Diyos. Now listen na, tatay, pamilyado ka, mahirap pangunahan ng pamilya nang wala nito. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will what? Serve the Lord. Kaya you need this, tatay, mahirap pamunuan ng pamilya nang walang salita ng Diyos. Ganun din ng gobyerno. Sabi ni George Washington. Ang sabi ni John Adams, the second president, they are all Christians. In fact, si George Washington, Sunday school teacher po siya sa kanilang simbahan. Presidente ng Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Linggo, Sunday school teacher sa church. Imagine, nagtuturo sa'yo, presidente mo. Di ka pa ba a-attend yan? Di ba? Sunday school teacher mo, presidente ng bansa mo, tuturuan ka pag Sunday ng umaga. Come on now. Di ba? Siguro lahat tayo on time na pagkaganyan. O si presidente, bakit pakulong tayo? Pag na-late tayo. O, sabi ni John Adams, the Bible is the best book in the world. It contains more than all the libraries I have seen. The best book. O, sabi ni John Adams. Ang sabi ni William Gladstone, I have known 95 great men of the world. In my time, sa panahon niya, 95 great men, kilala niya sa kanyang buhay. And of these, 87 were followers of the Bible. Imagine, no? 95, 87 doon. Ibig sabihin, 8 lang ang hindi.
Yung 87, they are all followers, believers of the Scripture. According kay Count Leo Tolstoy, ang sabi niya, without the Bible, listen to this, parents, totoo ito, without the Bible, the education of a child in the present state of society is impossible. Kaya sa mga magulang, wag lang natin silang turuan paano magbasa ng Biblia, paano magbasa, magbilang, turuan din natin sila paano magbasa ng Biblia. They really need the Word of God. Amen? Tama po ba? Now, the question is, ito yung tanong. As I give you the first point this morning, the question is, ano ang nagagawa ng Biblia sa akin? Yun ang tanong. Tanungin mo yung sarili mo, ano bang pwedeng gawin ng Biblia sa akin? Kasi Bible pinag-aaralan natin eh. Amen pa ba? Nakikinig po ba kayo dito? Nasa akin pa ba yung attention nyo o nagugutom na kayo? O, 11:45 pa lang naman. Tanungin mo sarili mo, ano ba ang pwedeng gawin ng Bible ko sa akin? Kaya kung wala kang Bible, hindi mangyayari sa ito. Itong unang pag-uusapan natin. Kasi ang Bible, may 3 kapangyarihan to sa ating mensahe na pag-uusapan. 3 powers ang pwedeng ibigay sa iyo ng salita ng Diyos according to Psalms 19, verses 7 to 11. Hindi lang natin dapat kinakanta yan. Dapat alam natin yung mensahe niyan. Amen? So anong gagawin sa iyo? Sa pamilya mo, sa karir mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo, ng salita ng Diyos. Ready na ba kayo? O, ready na ba yung mga ballpen nyo? So anong unang kayang gawin ng salita ng Diyos? First, the Word of God has the power to change. Tama yung kanta ng choir kanina. Saktong-sakto. God's Word changes lives. Tanong, sino ang babago sa buhay natin? Si Pastor? Hindi. May naaalala ko dati nun eh. Pero kinuha na siya ng Panginoon. Matanda eh, umaattend dito sa church na. Pag pumupunta siya rito, hinahaplos niya yung yung panyo niya sa ulo ko hanggang paa. Ginagawa akong santo. Sabi ko, ano po? Sabi niya, Pastor, ikaw nagpagaling siya. Hindi po ako. Oh. Totoo nangyari yun. Kasi alam niyo naman, bago tayo na-save, saan tayo nanggaling? Sa humahaplos. Oh, tama? Dati ka nga sumasama sa translasyon eh. Pinahagis mo yung panyo mo. Ipapahid. Nasa Quiapo lang naman araw-araw yun. Ba't may pagsiksikan ka pa? Di ba? Araw-araw sa Quiapo, nakapasok ako doon. Doon yun yung medyo ibang kulay ng Diyos nila eh. Siguro hindi uso ang mga belo-belo sa kanya na iba yung kulay eh. Di ba, hinahagis yung panyo. Ipapahid kasi babalik sa'yo. Tapos yung panyong naipahid doon sa may pinaglalagyan ng Nazareno, yun, parang may magical daw yun. Pag nag-wish ka, matutupad. Wish ko lang. Pag pinahid mo, pag may sakit ka, gagaling ka. Now, sinong engot ang maniniwala doon? Kung ano? Pero naniniwala tayo doon dati. Alam niyo kung bakit? Kasi bulag tayo sa katotohanan. Satan hath blinded the minds of them, lest the glorious gospel of Christ should shine unto them. Naniniwala ho ang nanay ko dyan dati. Halos kami rin ho naniniwala dyan. Kaya pag may sakit ako, dinadala ako ng nanay ko sa Taytay, sa Dolores, ipinapahid niya yung kanyang panyo doon sa napakalaking dambana ni Maria. At kapag naipahid niya na, ipapahid niya sa parting may sakit ako. Sabi na nanay ko, anak, gagaling ka na. Kamukat-mukat sa ospital din ang bagsak namin. Magpapareseta din kami sa doktor. Iinom ako ng gamot. Kinabukasan, gagaling na ako. At ang sabi, anak, pinagaling ka ni Birheng Maria. Hindi ba, Bobs? Tatawa-tawa tayo. Ganyan tayo dati. Ganyan tayo noon. Kaya salamat sa Biblia. Amen? Sapagkat ang Bible may kapangyarihang magbago. Hindi ako magbabago ng buhay nyo. Amen? Kahit lagi ka narito, kahit best friends pa tayo, kahit nililibre mo ako ng kape, sana naman. Di ba? Hindi ko kayang baguhin ang buhay nyo. Amen? May mga tao naman na malapit sa pastor, pero hindi malapit sa Bible. Hindi pa rin nagbabago. Bakit? Kasi ang nagbabago, salita ng Diyos.
ang may kapangyarihang magbago, salita ng Diyos. Kaya pag may nakikita kang mga Kristiyanong hindi nagbabago, ibig sabihin, wala sa kanya ang salita ng Diyos. As simple as that. Pwedeng narito ka, pwedeng nauupo ka, pwedeng nakikinig ka, pwedeng nagsusulat ka, pwedeng nag-amen ka, pero di ka nagbabago. Alam niyo kung bakit? Kasi wala ang salita ng Diyos sa iyo. Para malaman, talagang na-absorb mo ang salita ng Diyos, nagbabago buhay mo. Amen? Diba dati palamura ka? Chismosa ka? Chismoso ka? Eh, ano nangyari ngayon? Abay, lumala. Ay, lumala. sorry. Lumala. Abay, nagbago, di ba? Nagbago. Abay, sabi mo, ay, dati palamura ako, ngayon hindi na. O, ibig sabihin, nag-epekto yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa'yo na narinig mo. Hindi mo inilabas sa kabila, kung hindi, nilakaran mo. In-apply mo sa buhay mo. Amen? Dati kaunting bagay lang, nag-aaway na kayo mag-asawa. Tama? Ngayon kulang na lang Sabi mo, Lakay, tagal na natin hindi nag-aaway. Nami-miss ko na mag-aaway naman tayo. Bakit? Sa sobrang epekto ng salita ng Diyos sa inyo, hindi nyo na magawang mag-away. Abay, sobra na kayo nagkakaintindihan sa isa't isa. Amen? Naalala ko tuloy yung mag-asawang ikakasal. O kayo mga kakasalin, take care of this. Siyempre, yung preparation ng kasal, ang dami. O ilang baboy ang kakatayin, ilang baka ang lilitsyonin. Parang ganun ba? Di ba? So, mga ganyan, preparation. Ngayon, itong mag-asawa na to, true to life to itong mag-asawa na to, sa lahat ng bagay, nagkakasundo sila. Pero may isang bagay, nag-aaway sila. Saan? Doon sa invitation. Okay? Ang gusto ng babae, simple lang. Yung gusto ng lalaki, pag binuksan mo yung papel, meron yung lumalabas na ganun. Tapos meron music. Naalala niyo yung dati? Bumibili kayo ng mga ganong mga, ano ba tawag dyan? Stationary. Pag binuksan mo, merong may lumalabas na ganun. And then kakanta siya. Sabi ng lalaki, ganun yung gusto ko. Yung babae, sabi niya, simple lang naman. Iaabot lang naman natin sa kanila yan. Doon humaba yung preparasyon nila. So away sila ng away, hanggang naisip ng lalaki. Sabi niya, bakit ko ba inaaway yung pinakamamahal ko? Dahil lang sa imbitasyon. Sabi niya, aawahin ko yung pinakamamahal ko dahil lang sa imbitasyon. Kaya nagkita sila. Sabi, alam mo, napag-isip-isip ko, sabi ng lalaki, tama ka. Sumabay. Sabi, alam mo, napag-isip-isip ko, ikaw talaga ang tama. At yun, nag-away silang uli. Walang katapusang away. Hindi magbago. Alam niyo kung bakit? Walang salita ng Diyos. Gusto niyo magbago yung asawa niyo? Pukpukin niyo ng Biblia. Dalhin niyo sa church, basahan niyo ng Bible. Pag narinig niya to, magtatrabaho ang salita ng Diyos sa kanya. Let the Bible works. Dito siya the best The best siya in changing lives. Kaya nga you need to read the Bible to them. Alam mo anak, ito ang sabi ng Bible patungkol sa katamaran mo. Ang sabi ng Bible, anak, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam niyo, baliktad ang panahon ngayon, hindi na magulang ang nasusunod. Anak na ang nasusunod. Kaya hindi po kasalanan ng mga bata na nagbabago sila ngayon. Kasalanan din nating magulang kasi nagbago rin tayo. Sino sa inyo thankful kayo? May mga terror kayong nanay noon. Lahat ng mga nanay na terror. Are you thankful today? Kasi kung hindi kayo thankful today, kundi sila terror noon, sigurado ako napahamak na kayo ngayon. Tama ba? Amen? Ayaw natin ng terror na nanay. Ayaw natin ng terror. Walang lalabas. Grabe naman yung nanay ko kasi hindi Gen Z. Kami mga Gen Z, uso sa amin yung mga ganito. Hindi para sila ay gawing, ano ba yung laki sa layaw. Yun, napahamak. Nunod yung anak mo. Kayong mga anak, hindi kayo ang nasusunod. Ang nasusunod, magulang. Habang anak kayo at magulang ang nagpapakain sa inyo, kahit isang araw, pinapakain nyo ng magulang nyo, magulang ang masusunod. Hindi kayo.
Pag sinabi ng nanay, hindi, hindi. Pag sinabi ng tatay, hindi, hindi. Dapat ang mga anak sumusunod. Yung mga anak ba dito? O, yung mga nakayuko. Mga anak yan. Ayaw nila yung mensahe. Tama ba? The power to change. Alam niyo kung bakit ayaw magbago ng mga kabataan natin? Kasi yung mga may edad, pasaway. Nagigyan natataingan tayo, isuda pa'y tinasukir. Papaanawa. Ubing-ubing. Tama ba yan? Iba dapat sana kung may edad na, dapat mature na kayo. Kayo yung nakakaintindi. Kayo yung umuunawa. Hindi, kayo pa yung nang-aaway. Diba tulad ko, 43. May mga kausap ako ng mga 10, 11, 12. Hindi ko na pinapatulan yan. Dapat inuunawa mo yan at itinatama mo yung mali. Alam naman baliktad, ikaw pa yung tinatama nung 11 years old. Oy, uncle, madiditang ububurahamon. Kababain mo yan. Tama? Kaya tayong may mga edad, pangit yung matanda, tayong may mga edad, nakakaunawa sa mga nakababata. Bakit? Kasi pinagdaanan natin yan. Iaawayin mo sila, papatulan mo sila. Pastor, paano na? Kasi hindi nagbabago eh. Walang salita ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Verse number 7. Tama ba? Nasa verse 7 yon. Ano sabi ng Bible sa verse 7? The law of the Lord. That speaks of the word of God, the Bible. Ang salita ng Diyos, perpekto. Literal yan. Perpekto. So anong gagawin niya? Converting the soul. Ano raw ang gagawin ng salita ng Diyos na hindi nagkakamali, walang pagkukulang? Anong gagawin niya sa kaluluwa? Converting the soul. What is the word converting? Tingnan natin. May definition ba ako dyan? The word convert means to change from one form or to use to another. Kaya yung salitang convert, ibig sabihin, nagbago. So anong gagawin sa iyo ng salita ng Diyos? Babaguhin ka nito. Kaya hanggat ngayon, kung hindi ka pa nagbabago, isa lang ibig sabihin nito, wala kang salita ng Diyos. Because the Word of God has a power to change. Shall we all stand? Tutuloy po natin to next Sunday. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa unang paalala. Napaka-basic, napaka-natural, hindi mahirap maintindihan, Apo, na kung bakit marami po sa amin ay hindi nakaka-experience ng tunay na pagbabago. Simply because awan iti sasaom, Apo. Maaring naririnig namin ito, na-enjoy namin ito, pero ang problema, hindi namin nilalakaran ito. So nga awan iti makita nga panagbaliw. So nga Lord, this morning, agyama kami iti karit, iti challenge. Kasapay ko maapo, hanmi lang nga ma-enjoy nga denggen iti sasaom. No, di kat apo kat ag-commit kami na isabuhay ang salita mo sa buhay namin. So nga this morning, Lord, as i-extend again, dahito'y Apo nga simple nga imbitasyon. Apo, i-challenge mo ang mga tao na sa oras na ito, we will commit ourselves. No awan iti sasaom, walang tunay na pagbabago. So nga Apo, we really need the power of the Word of God, which is the power to change. Baliwan na kami, Apo. Iso Apo, iti purpose mo. Bawat mesa kanyami, ket mabaliwan. Tibiyag mi ket makonform into the image not of the world, but of the Lord. Makomporma ko maapo, iti imahe mi, kini Kristo. So nga Lord, sa iyong kaluwalhatian, salamat po sa opportunity, dahil ito nga bulan, iti bulan iti January, an opportunity, Apo, nga ma-emphasize iti importance of the Word of God. Kaya salamat po. Nataas ka namin, Ama, pinupuri sa aming kalagitnaan.
Lahat ng ito ay aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, habang nakapikit, no one is looking around, kakabsat, gayem. This morning, meron lang isang simpleng katanungan. Nais ko lang, sagutin mo lang ng simple sa iyong isipan, sa iyong kalooban. Na kung sakali, hindi naman nating ipinapanalangin. Lahat tayo darating sa tinatawag na kamatayan. Kung sakali na darating sa iyo to, ang katanungan ko, ikaw ba ay siguradong sa langit ka na pupunta? Kung hindi ka sigurado, pwede ka namin tulungan ngayong umaga. Raise your hand, ipagpe-pray ka namin. Is there anyone? Pastor, tataas ko po yung kamay ko, hindi pa po akong sigurado na ako ay papuntang langit. Is there anyone? Let me see your hands this morning. Ada ka ditoy. Or maybe, Pastor, saved na po ako pero hindi pa po ako sumunod sa tubig ng bautismo. Kaya ngayong umaga, susunod na po ako sa tubig ng bautismo. Ada ka ditoy kakabsat. Save ka, ngam hang kapay lang nga sumurot iti water of baptism. Ngam tata, kayat mo nga sumurot kini Apo Diyos. Is there anyone? Ada ka ditoy. Is there anyone? Or maybe Christians, na-challenge ka. Ay so, Pastor, talagang nalawag. Very important, iti sasaom. So nga this morning, kung nakita mo ang importansya ng Bible sa buhay mo, sige na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Lapit tayo dito, pasalamatan natin ng Diyos na nahamon tayo again mula sa Kanyang salita. You can do that here. Come on, God bless you. Let's go. Tayon. Pagyamanan tayo ni Apo Diyos. Naadal tayo, kay napalagipan tayo, no kasano Apo, kapatid, kay importante, iti sasaom, iti biyagmi. Wala man na maraming bagay sa amin, pero yung presence and power of God, mananatili sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos has the power to change. Anya pa'y kakabsat, dagijay banag tibiyag mo nga, kayat mo nga mabaliwan, nga marigrigatan ka, agis struggle ka, tulungan na ka ni Apo, kaya na, deta, iti sasaon ni Apo Diyos. Kaya na nga baliwan, iti sasaon ni Apo. Maybe kaaduan ka niya tayo kakabsat, medyo mamuma tayo ti klase, ti panagbiag, nga ada ka niya tayo. Kasla kanayo nga kasyay, awang pagbaliwanan. Why not you come to God today? You talk to Jesus. Kaya yan. Kayang baguhin yan ang salita ng Diyos. Ama, salamat po. Salamat sa maikling paalala sa oras na ito. Hindi pa man namin natapos ng mamatiak, Apo Diyos, na meron ng naging dating yung salita mo sa amin. Paisulaunay, Apo, nga talagang apay nga hanga nagbalbaliw is simply because sometimes iti sasaom kat kaslala ang palamuti, Apo, iti pamilyami, kaslala nga palamuti, iti biyagmi, ngam deji power na kami nga talaga nga, Apo, nga ma-utilize. So nga, Lord, praying this year, hampay lang nga maudi amin, mamatiak, Apo Diyos, nga patuloy kang agtap-trabaho, Apo. Tapno iti bawat mesa, ket talagang mabaliwan, Apo, iti panagbiag. Sino man ang nakay Kristo, sabi po ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away, all things are become new. Bless us, O Lord, even our lunch fellowship today, even the meetings, the fellowship, the afternoon service, ikaw, Panginoon, ang maitas. Maluwalhati, sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, and all God's people will say, Amen. Shall we all stand? Let's sing this song. The law of the Lord. You know this song, amen? Okay, aawitin natin yung mensaheng ating pinag-aralan ngayong umaga. Amen. Let's sing. Verse 8, the statutes of the Lord, ready, sing. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart.
The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Chorus. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and righteous altogether. Chorus. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Amen. Remain standing. Closing prayer. Tayong ragdumog, tayong kararag. O Diyos nga man nakabalin Ama, muli giyaman kami manin na po Diyos, iti nga successful nga service po Diyos. Giyaman kami po Diyos si Pastor Meet, hindi kam po Diyos ti wisdom na iso po Diyos nang binsa-binsa, iti sasaw po Diyos, kadawato milata po Diyos, sapay po Diyos, sigalata po Diyos, mangipaay, iti naimbalito ka nga sasaw po Diyos. Tamo na po Diyos, agiyaman kami po Diyos, ti mensaya po Diyos. Tamo na po Diyos, tingkang panagsisina, dawate mo po Diyos, ti panagtarabay mo ka kami, dawate ka po Diyos, ti agawid, tamo nagsubli, siga po Diyos, ti mang protektar, tunggal may sa kadami po Diyos. Tamo na po Diyos, i-bless mo, dagiti taraon, tapno ngay lakamin mi, tapno may ipaimanin na po Diyos, ti napukaw nga pigsamin ni Lord. Giyaman ka mga rod, ti parabor mo, tadayaw king gloria po Diyos, ni may subliking ka Lord. In Jesus' name I pray, Amen.